May higanti tayong sasadyain ngayon, Biheros. Lalaki nila eh. Kasi laki ng mga bus. Dito sa probinsyang maraming ipinagmamalaki. Literal. Every single time we feature these gentle giants, kapag nakikita natin sila, it's always, a pleasant experience. Makakasama rin natin ang ilang bigating mga lokal. Singit! Okay, singit. Makyat yung mga anay doon. Hanggang singit lang. Hanggang singit lang kasi makapal yung ano ko eh, sanggalat ko eh. At magsuzoom in sa ganda nitong natural. Ayun, sa likod! Ayun, sa likod! Ang dami nila! Woo! Oh my God, ang ganda nun! But this one is different and I like it. Let's go on a big adventure, Biheros. Dito sa Bohol. Sa sobrang ganda ng Bohol, dinayo na rin ito pati ng mga higante. Ang tinutukoy ko, ang gentle giants na mga butanding. Mga biyero, mukhang dumadami na talaga mga butanding tourist destinations dito sa Pilipinas. The first time when we featured butandings, matagal na. Pero sa Sorsogon yun, Oslob, Cebu, I think meron din yata sa Leyte, and a few other places. But nandito tayo ngayon sa Lila, Bohol. Every single time we feature these gentle giants, kapag nakikita natin sila, it's always, a pleasant experience dahil nga lalaki nila eh. Kasi laki ng mga bus, pero hindi naman sila nangangagat. Paalala lang, Biheros, kapag susubukan ng whale shark encounter, tandaan na bawal hawakan ng mga butanding. Maglaan din ng sapat na distansya mula sa kanila. At kapag swerte kayo at nakita na sila, huwag magpanik. Malaki man ang mga ito, hindi naman sila nangangagat. So, shall we try the Lila Bohol Butanding experience? Okay. Ayun! Step by step, sumakses tayo, Biheros. It's just a totally different experience if you're weighing out things. Gusto mo lang mas mabilis ang oras. And if you're okay na pinapakain niyo po the thing, then fine. But if you're the purist type or if you are the type wherein gusto mo ng konting challenge, you have time to spare, then I guess yung paghanap sa butanding in the wild is for you. Maswerte tayong naka-experience ng whale shark encounter dito sa Bohol. Sa kasalukuyan, may mga ginagawang rehabilitasyon para mas mapangalagaan ang mga butanding. Kaya kailangan muna makipag-ugnayan sa local government unit ng Lila kung gusto nyo itong masubukan. Okay? Alright. Kung ang naglalakihang butanding ang big reveal ng karagatan ng Bohol, isang klase naman ng isda ang bubulaga ngayon dahil itong janitor fish pala nakakain. Parang hindi pa ako nakasubok or hindi, actually never ko pa naalaman na pwede palang kainin ng janitor fish. Ay, naku, sir. Makakasama natin ang proud Boholana vlogger na si Flora May. Hilaw-hilaw pagatang lansunes. Marami ang naaliw kay Flora May nang mangahoy siya while serving looks. Ibabaw sa abuhan, kaya gamang abuhan sa una kay... Slay, Flora May. Nangahoy ka lang, tapos doon, syempre, nire-record mo lang sarili mo. Oo, tapos nangahoy. Pero nakagat kasi ng anay, yung ano ko dito. Hindi naman doon sa... okay. Yung sa ano lang ba, sa bugan ba? Ay! Alam mo Sa yung bugan? may hita. Diyan. Singit? Yan. Oh, singit. Okay, singit. Makyat yung mga anay doon. Hanggang singit lang. Hanggang singit lang kasi makapal yung ano ko, sanggalat ko eh. Natatakot akong tanungin kung anong sanggalat. Ano yun, sir? Sanggalat, ang ibig sabihin nun, sir, yung... Panty. Dahil sa pag-vlog, na-discover niya na pwede palang kainin ang halang-halang o janitor fish. Nakakuha sila og janitor fish, lami ko na sunuban. Yan sa nyo kukuha lum. May nakita kasi ako ng mga bata sa daanan. Sa daanan? May dala silang janitor fish, marami. Okay. Tapos kinakain pala yun. Kasi hindi ko rin talaga alam. Na kinakain yung janitor fish?
Magiging assistant muna ako ni Flora May sa pagluto nito. Akala ko hindi siya nakakain kasi di ba matigas nga siya. Pero Teka, matigas siya. Hawakan mo nga. anak ng tokwa. Bago matikman yan, kailangan muna nating linisan ang janitor fish. Yes, lilinisin natin ang mga dakilang tagapaglinis. Kailangan natin itong tanggalin. Okay, sige ma'am. Anong gusto mong gamitin mo? Kutsilyo o sundang? Alam mo ba kung ano yung sundang? Parang sundang yata eh. Hindi yan sundang. Ay, hindi ba sundang? Ito yung sundang. Ito Oo. yung sundang. Sundang. Yan yung sundang. Ano bang tawag sa inyo yan? Itak. Itak. Sundang yan sa amin. Sundang. Oo. Pero ano gusto mo? Sundang. Gusto mo sundang na lang sa'yo para... Sundang. Oo, kasi yan yung talagang... Mas one click malakas. ba? One click. Pak. One click, Oo, pak. Ganon. Okay. Sa paglilinis ng janitor fish, kailangan tanggalin ang mga matitigas na parte nito tulad ng palikpik. Kailangan natin itong tanggalin. Kasi samok-samok lang to sa kawali natin. Samok-samok Oo, sa hindi- kawali. Sandali lang mama. So, Samok-samok. samok-samok. Oh, ibig sabihin yan, ano ba? Sagaba lang yan siya. Sagaba. Hindi naman yan Sagaba. nakakain eh. Ang dami kong natututunan. Oh. Wow, grabe. 5 minutes pa lang tayo nag-uusap. Grabe. Hatakin mo pa ganyan. Tapos, Ata. oo, tapos, tigbasan mo. Okay. Ay, takot tuloy ako, Yan. sir. Akala ko ako Okay. na matigbasan mo eh. Yan. Okay, go. Ay, magaling ka pala, sir. Humawak ng sundang eh. Kaya pala meron tayong brush. Kasi ito kasi nasa tikan to eh. Yes. Kailangan natin siyang i-brush. I-brush. Wow, mabusisi talaga, no? Grabe. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa ito malinis, ha? Ayon sa Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development, kabilang ang janitor fish sa pamilya ng mga freshwater catfish na ligtas at pwedeng kainin. Dahil dyan, tikman na yan. Sabi ko sa'yo. Nagulat ako, ah. Sabi ko I sa'yo. have to say, sobra akong nagulat. Lami. Nakakatakot yung itsura niya at first. Pero nung niluto mo na, with the proper ingredients, tama ka. Parang medyo hito yung kanyang texture. Believe na ako talaga, kahit ano pwedeng kainin. Binibida rin ni Flora May ang mga nakakawaw na prutas dito sa Bohol. Pijeros, alam niyo ba kung anong prutas ito? Kasi ako hindi. Ito ngayon, parang medyo hindi pa ako nakakita ng ganyang prutas. Ito yung tinatawag namin na bunganon. Bunganon. Kainin mo Babalatan. lang siya, ganyan. Huwag mo lang kainin yung balat. Parang higupin mo lang yung mga buto. Higupin yung buto. Tapos, what can you say? Asim kilig? Asim kilig. Ang galing. Yun pala sasabihin ko, parang... kasi kung may mga ibang prutas na maasim, pero yung asim kilig na Di ba? Oo. Sabi ko sa'yo eh. pwede mong pwede mong pisilin para lumabas. Tapos Higupin mo na. Asim kilig na siya. okay to, ngayon ko lang nasubukan to. First time. Thank you so much. Ito, Bijeros. Nakita na ba kayo nito? Sa Bohol, ang peanut butter hindi pinapalaman, kundi pinipitas. Pamilyar ka sa peanut butter? Alam ko, paborito mo yon. Paano mo alam yun? Nanonood ako ng video mo. Ano ka ba? Ganun. Ito yung peanut butter fruit. Peanut butter fruit, Kailan pa nagkaroon ng peanut butter fruit? Ito, hilaw pa yan. Huwag mo kain. Matigas pa yan eh. Ay, ting matigas. Ito yung hinog. Huwag mo kainin yung matigas. Mabali yung ngipin mo. Baling Ito, hinog. Pumili ka dyan kung saan ang gusto mo. Basta yung hinog, ito kulang-pula. lamog. Teka lang. Ganun talaga siya. Kaya tinatawag siya na peanut butter. Di ba pag peanut butter, ganun yung consistency niya? Medyo mashed, medyo... Ganun. Okay. Fresh pa yan. Ganyan. Mas masarap siya pag ganyan. Oh my goodness. Di ba? Lami? Mani. Sabi ko sa'yo, mali nga siya. Peanut butter na all natural? Ooh, wow! Tiyak na mapapawaw din kayo sa susunod nating trip. Dahil ang sightseeing ngayon sa Chocolate Hills, mula na sa Himpapawid. Ang big adventure natin dito, mag-bike at mag-surf sa ere. What we're gonna do is try out their new rides. We're gonna surf in style, Bijeros. Ganyan lang. Okay. First time natin ginawa yun. First time natin, isip ko, meron ba ditong tubig? Yung pala wave runner nila ay zipline
pero may surfboard. So it's pretty much like a zip line wherein syempre may harness ka. Pero nakaapa ka lang sa board. So it's pretty much like surfing pero nasa ere ka. Parang ganun. Stig. So just like a couple of seconds. It gives just a different twist lang when it comes to zip lining. But this one is different and I like it. Kakaibang paraan para makita ang Chocolate Hills, di ba? Ang mabuti pa, sulitin na natin ang sightseeing. Sa halagang 170 pesos, para ka na rin daw nakapag-tour around the world sa pasyalan na ito. May special discounts din sila para sa mga bata, PWDs, and senior citizens. Parang nasuyod natin ang mundo sa around the world pasyalan na yun, ah. Eh kung malawak na dagat ang sunod nating suyuri, G pa rin ba kayo? Swak ito para sa mga morning person like me. Ang chichempohan kasi natin, ang mga cutie-pututi dolphins. Meron na dyan, kuya? Ayun! Oh my God, ang ganda yung sign. Goodness. What's important is that you're super early. It's now 6 in the morning, and then to my left, it's just like a phenomenal group of dolphins just chilling, swimming beside us and in front of us. And then to my right, or in front of us, meron din major reasons why you should visit this place. Dahil nga, they're out in the wild. They're just free, they're looking for food, and they're actually just happy that we are, you know, just chilling and, you know, riding the waves with them. Tinanong ko kay Kuya, pwede bang lumangoy with them? Hindi pwede. Parang sarap eh, dahil alam natin na parang yung reputation ng mga dolphins ay, ano sila, very playful. Ayun! Meron pa ulit no? Ayun! Sa likod! Ayun! Sa likod! Ang dami nila! Woo! Oh my God! Ang ganda nun! Anak ng toko. Dolphin watching? Definitely a must-try in Bohol, Bijeros. Isa pang classic gawin dito sa Bohol, mangangailangan daw ng malaking espasyo sa tiyan, ha? Dahil siguradong mapaparami ng kanin kapag kumain itong tuslubwa. Pero ano kaya ang nagpapasarap sa tuslubwa ng mga Boholano? Familiar setup. Meron tayo ditong portable stove top. Meron tayong puso. Meron tayong mga ingredients dito na kailangan natin lutuin in just a little while. No? Apparently, marami na nagkagusto ng pungko-pungko style of food. At sa mga hindi nakakalam, yung niluluto natin ngayon ay tuslubwa. Yes. So, yung tuslubwa is yung tuslub kasi it's to dip. Now, the star ingredient of tuslubwa na nalaman ko lang just a few weeks ago ay ang pig's brain. Imbis na atay, lalagyan din natin ito ng kalamay, sweet yarn, Kuha sila ng puso at i-dip nila yung puso. I got it! I knew it! Lasa niya, gravy na matamis. And that's why, for 150 bucks, parang feeling ko good 3 to 4 people na to. At tayo. Or, dito tayo. Tuslub! Kung hindi na kailangan ng kutsara sa pagkain ng tuslubwa, sa islang ito, kakailanganin natin yan. Dito sa isla ng Batasan, ginagamit ang kutsara hindi para kumain, kundi para manguha ng shells. At dahil nga seashells by the seashore, ang mga kababaihan sa isla, ito na ang naging pangunahing pangkabuhayan. Pinakikilala sina Stephanie, Ronalyn, Bebeth, at Maricel bilang mga sirena ng Batasan Island.
Aninikad o sea snails ang kadalasan nilang sinisisid. Hindi nila kailangan pa ng special weapon dahil madali lang daw itong kapain. Pero ang ibang shells, abay, hard to get daw. Kaya ang kanilang sandata, mga kutsara. Susubukan ko nga yan. Alam mo, nahirapan kami. Sorry. Nahirapan ako. Hindi ko sila mahanap-hanap. Yung mga nakikita nila, hindi ko nakikita. But anyway, ito yung mga nakita nila at nahuli nila. Galing, di ba? Galing ba ako sa inyo, ate? Dahil ewan ko kung paano nyo nakikita yan sa buhangin. Pero iba na rin siguro kapag bihasa at yung taon na nilang ginagawa. Pero syempre, hindi ako pwedeng ubuing duhaan. Finally, the serve! Alam niyo bang patuloy na tumataas ang level ng tubig sa kanila? Noong 2013, tinamaan sila ng 7.2 magnitude earthquake na naging dahilan para tumaas ang tubig sa isla. Kung noon ay pwede pa nilang pulutin ang mga shells sa dalampasigan, hindi na ito ang kaso ngayon. Bukod sa kailangan na nilang lumubog sa tubig para makakuha ng shells, paminsan-minsan, kailangan na rin nilang sumakay pa ng bangka. Seashells, wala na sa seashore! Sino ho nagturo sa inyo? Kami lang. Ganon? Kinakailangan. Matuto Nahirapan kahit po ba kayo? yung una, medyo nahirapan, mayroong Sakit yung ulo. Masakit yung ulo? Lalo na yung may alon-alon sa dagat. Kung dati, pangkain lang ang nauhuling aninikad. Ngayon, naging pangkabuhayan na rin. Kailan ho kayong ganito? Kung Kada araw? Pag marami, dalawa. Tapos nun, magkano nyo po nabibenta yan? kita kami na hanggang 600. Panghuli kami 6 a.m. to 4 p.m. Buong Matagal. Buong araw. Ano? Mas matagal. Mas matagal. Katulad dati, 6 a.m. to 11 lang. Ngayon, Mas matagal, mas maraming maraming huli. Huli sa... Iba't ibang klase ng bangka ang meron sila rito sa isla. Ang mga kayak pwedeng rentahan ng mga turista. Ang mga matikas na mga kalalakihan ng isla naman ang namamahala. Yes, ang mga leading man sa isla. Meron din silang dambuhalang bangka kung saan pwedeng mag-chill at magmukbang biyeros. I think the serve ang mag-relax pagkatapos nating sumisid. Catch and cook ang atake sa floating cottage na ito. gusto nga niyong mag-arkila ng floating cottage, all you have to dish out or pay is probably kapag 10 packs kayo, 1,000 per head. At yung 1,000 per head na yun, kasama na yung transfers from Tubigon Port, papunta dito, sa floating cottage. Tapos nun, siguro, 4 na putahe. Sa 10 tao, meron ka ng alimasag, hintambay, pusit, meron kang sea urchin or talaba. At, mind you, the whole day. Pwede ba yung hindi natin ipaluto ang pinaghirapan nating sisirin ng mga alinikad? Kala nyo maliit siya. Pero pag hatak nyo, lumalaban pa, luto ka lang. Ayun! Finally! Ako lang to. Pero yung lasa niya is more of crab than squid. Hindi ko alam. Meron siyang certain taste na matamis. Yun yung madidescribe ko, matamis. Pero may konting alat nga. Siyempre dahil nga galing sa tubig alat. Pero yun yung aftertaste na lalasahan ko. Ito na talaga, ang legit na crab, lambay o blue swimming crab dahil sa natural na asul na kulay nito. Dahil sa gana ito sa bayan ng Tubigon, naging lambay capital ito ng Bohol. So, ako normally, kapag kumakain ako ng alimango, lalo na itong parte na to, hindi ko na alam kung anong parte yan. Pero normally, ang ginagawa ko, hindi ko muna pinuputol to. Ginagawa ko sorry na para sa mga sa dentistang nanonood, pero kinakagat ko muna. Uy, fresh na fresh. Yun yung kinakagot ko muna. Parang, tingnan siya. It's so fresh. It's so fresh! Papakita ko sa inyo kung gaano ka-fresh. Itong hawak ko'y buhay pa. Apparently, very abundant ang lambay dito. Kaya, ito yung isa sa mga major livelihood nila dito sa Batasan. So, alam mong, sure ka na fresh na fresh. At yun naman yun kapag pupunta tayo sa isang lugar, kainin nyo kung ano yung very abundant. Kasi alam mong, 1, mas mura, 2, fresh na fresh. Hindi lang para sa food trip ang bangkang ito. Dahil may mini swimming pool din ito.
at slide. Aminin, ang pinakamasarap na gawin kapag busog na, tumulala at magmuni-muni. Am I right, Bijeros? Kapag natunawan na, may isa-suggest akong spot sa inyo, Bijeros. Itong marine sanctuary kung saan may libu-libong mga sardinas. To see it is to believe. Sardines are just there, so you don't really have to take up, I guess, you don't have to get a certificate. If you can just dive just a little bit and then may isang tao doon na nag-video sa'yo from afar or underneath, that's gonna be a bonus. That's gonna be a bonus. But what's great about it is that all year round ba, kuya? Nandiyan ba yung mga sardinas? All year round. It was nice to see the sardines. It's pretty much the reason why we came here. Nice to see different fishes. Very clear, perfect sunny day, which means kitang-kita mo rin kung ano yung nasa ilalim ng dagat. Love it! Tuloy-tuloy lang ang bigating adventure natin sa Bohol, Bijeros. May mga kasama tayong pangmalakasang Boholano, ang TikTokerist na si Cynthia Alambatin. Paadjong adlaw ni Jong tanan og welcome back to my channel. Kuwang-kuwa ni Cynthia ang kiliti ng kanyang mahigit 2 milyong followers online. Ang kanyang specialty, ang mga luto niya na simple pero malupet. Init! Habang mamaypay dyan. Pinaypay. Saba? Ay, sabi ko nang hindi na narinig yung pinaypay na term. Pinaypay ang lulutuin ni Cynthia para sa atin. Isa itong klase ng merienda na gawa sa saging. So mostly ito talaga yung famous na saging dito sa Bohol. So simple lang itong na klase na pinaypay. Parang walang ka-pressure kasi niluto lang siya agad. No? So hindi katulad ng yung merong may mga pinaypay kasi na lagyan pa ng mga coating. Ganun pa ito, napaka-simple. And then, sureball na masarap. Oh, diba? Luto na po ang ating pinaypay. So, I remember when I was a kid, ito talaga yung sikat na tinda sa kantin. So, napakamura pa, tapos napakasarap. Kasama sa mga mini-merienda nila dito at ka-match netong pinaypay ay ang kanilang chocolate batirol, but I'm not sure kung anong term nila. Sikwa! Ang tagal ko nang hindi narinig yung term nila. Sikwate! Hindi masyado matamis dahil yung kinakain mo dapat may tamis na. So it's a good match. So yung pinaypay, well, how they present it here, you buy one, but you get 3. Very smart. At least for sharing. Isagad na natin ang food trip, Bijeros. Nakatikim na ba kayo ng ginataang kagang? Hindi yung insekto ha. Sa Ingles, ito ang land crab. Marami rin ito sa coastal areas ng Bohol, partikular sa Loay. Ito yung ang pasgong. Ito yung nagtatrap ng kagang. Yung kagang, pag inalagay mo sa butas, papasok yan, nagtitrip yan eh. Tapos nahulog yan. So, masasara na. Masasara na, hindi na makalabas yung gaga. Sarap, hindi ba, sir? Dahil sa gandang natural ng Bohol, isa na yata ito sa best diving spot sa bansa. Paano kaya ang POV kung mapadpad ang isang sirena rito? Let's find out, Bijeros. Para ma-achieve ang ating Little Mermaid fantasy, gagamit tayo ng monofin. Malalaman ko na sobrang ang bilis ng pagbaba ko dahil yung pressure. So I have to adjust right away. So makikita mo, wow, bilis, sa baba ka na kagad. So yeah, I guess that's the
One great advantage of using Amonofin, but your body needs to move like a fish. Ito na lang, napanood ko ang Little Mermaid. Akalain nyo bang ang dami palang bigating ganap sa Bohol? Yan siguro ang charm ng lugar na ito. Mapadagat man o iba pang natural na yaman, talagang hindi sila naubusan. Sa bawat pagbisita, laging may bagong sorpresa. Kaya talagang mapapasabi ang bawat bihero ng Bohol is so worth it!